Welcome to my first vlog. Hala, nagba-vlog na si Jared. Medyo cringe. So, andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. I'm going to Vietnam for our first travel. My first, hindi pala first, second ko na pala to. My second international travel. Of course, I'm with my team. Team Travelex. Thank you Travelex for sponsoring our travel. Kasama ko ang team ko ngayon. Mamaya, pakilala ko kayo sa kanila. Or ipakilala ko sila sa inyo. So watch me for my first ever vlog. Okay, we're here at Terminal 1. Dito na ba lahat ng international flights? Okay. Time check. Time check tayo. It's 11:23. Ang aming flight is at 3:50 a.m. pa. Okay. Hello. Yeah, sure. Saan check-in for PAL? For PAL. Ito. Ewan ko lang kung open na sila for check-in. What time po is yung ano niya? Later pa, morning pa. Morning pa. Ayun, baka ewan ko lang kung open na. Kasi sa amin hindi pa eh. So, depende sa time. Vietnam Airlines kami. Tatanungin mo lang dyan or Dito dun ba sa siya? ano. Or dito sa dito? Dito. Hindi, dito muna. Or dyan. Anyway, kasi ito PAL naman siya eh. Ask mo na lang. Thank you. Welcome. Yan. Di ko din alam kung paano sasagutin si ate. Actually, tatanong ka lang. Ako din, hindi ko naman alam. I'm not used to traveling. Ngayon lang. Diba? The perks of traveling. The perks pala of being one of the managing partners sa Travelex. Ayos ba yun? Okay. Wait lang tayo. Ano na time check na nga tayo. It's 11:24. Our flight is 3:50 a.m. pa. So medyo maaga. Pero sakto lang actually. For 5 hours. Di ba? Okay. Okay. Time check ulit tayo. It's already 12:19 a.m. Pwede na mag-check-in at 12:30 a.m. And then, after that, pwede na tayong pumasok ng immigration. Isa sa pinaka-kinakabahan ng mga traveler is the immigration. Sana okay yung immigration officer na matapat sa atin para mabilis lang. Okay. Ito ang aming team. Okay. Waiting lang kami. Okay, check-in na tayo. Check-in mo yan. 23 kg tayo eh. Para lang. Carry po wala pong liquid items, more than 100 ml and sharp objects. Wala. Pero power bank, less than naman yun. Ask na natin. Pag ikaw mas. Meron akong power bank eh. Less than na. Ilan lang yung dapat? Mag-check-in, dapat walang Meron daw. power bank. Counter 14. Okay.
Tapos na kami sa immigration, pero waiting pa lang yung isa naming kasama. Waiting pa kami sa isa naming kasama, si Mikay. Dati po kasi siyang TNT. Kaya pagka TNT po kayo sa ibang bansa, dapat i-declare nyo po pagka nasa immigration kayo para honest kayo, 'di ba? Kasi kung hindi nyo po dineclare, maka-question po kayo. And another bonus tip pala, kailangan may magba-vouch sa'yo na babalik kayo. You know, kapag ka wala, yan, baka hindi po kayo payagan ng immigration. Ayun, no? Hindi ako makakain. You know? Ano ba si Mix? Mix, so, ay, sorry. Hindi kami makakain. Makakain din. Lang madami. Yan, waiting pa rin kami sa kasama namin. Kaya kapag TNT ka sa ibang bansa, make sure i-declare mo. Ha? Papayagan yun. Papayagan yun kasi we can vouch for him. Kaya one of the benefit din ng may kasama kang traveler is someone could vouch for you. Yun na siya. Yun na si Mix. Okay. Okay na, Mix. Congrats! Magkukwento tayo mamaya kay Okay. Mamaya. Oh, bakit? Pero pinigilan ko kasi ayoko maging pang doon. Pero Diyos ko, kala ko talaga hindi ako pero mabait yung mga naman. Sabi naman ng babae, gagawin ka ng letter, pero dapat babalik ka. Kasi kung hindi daw ako babalik, yung nasa may harapan na daw, siya daw yung mapapahamak. Hawa ka mo nga. Tapos, Na, noong una mo, hindi, ito. noong Meron una ako dito. dapat Dalawa makakalusot kasi ito eh. na ako. Ayan. Noon dapat makakalusot na ako. Okay. Tapos nung pagka-chat niya, yung pangalan ko, lumabas yung nag-travel ka pala nung nakita niyo yung travel ko. Umalis. Hindi pa kasi tinanong, sabi. Hindi pa tinanong. Tama lang yan, hindi. Nag-travel ka pala ng 2018 ba't bumalik ka na ng 2019? Saan ka galing ng 7 months? Sabi ko, naku, pasensya na po. Noong una po galing po ako ng Macau, tapos ako sa Hong Kong. Sabi, ba't ang tagal mo sa Hong Kong? Anong ginawa mo doon? Ba't hindi ka kaagad bumalik? Tapos sabi, sino kasama mo nagpunta doon? Sabi ko, yung kapatid ko. Ay, nasaan yung kapatid mo? Bali, ano lang po talaga kami doon, travel, tourist ng kapatid ko sa Macau. Bali, bumalik na siya after ng Macau. Ako naman po napunta ng Hong Kong para tourist po. Para mag-TNT. Hindi pa, sir. Hindi pa. Sabi ko, naubos po yung visa ko para pong pumasok sa utak ko since kailangan ko din ho ng income. TNT po ako. Hindi po pala maganda. Sinabi mo. So, kaya nila nakita. Na-declare mo naman. Hindi. Sila yung nakita nila, umalis daw ako pero hindi nila alam kung saan ako galing. Ang nakita nila, umalis daw ako ng 2018. Bakit ako bumalik 2019 na? Okay. So, parang ang laki daw, binilang niya. Ang tagal mo na pala. Sabi, anong gagawin? Paano mo mapapatunayan na pag pinayagan kitang umalis, mabalik ka pa? Sabi ko, kailangan hiningi ng IO officer. Sabi, ipasa mo sa akin yung mga ng kasama mo, pati yung picture na magkakasama kayo sa lahat ng mga taon na nag-Christmas party. Sinend ko lahat. Buti na lang lahat tayo magkakasama nandun. Buti na all prepared yung picture ng bakla. O sisipak ko na lahat. Diyos ko, buti na lang. Buti na lang, merong picture doon na magkakasama tayo lahat. At si Iyo, sakto. Diyos ko, kinabahan ako, sabi mo pinasin niya, tapos pinirin niya, sabi, for monitoring ka ha. Sabi ko, maraming salamat po. Ano po, papapayagan niyo na po. Oo, pero naka-monitor ka.
Ganun na talaga. Tapos bumalik ako doon sa babae, sabi nung babaeng ay officer eh. Ayan, okay ka na doon? Sabi, opo. At kasi nag-ano pa sa Hong Kong, ikaw lang din ang magkakaproblema sa buhay. Pag kinumpiskate ka, kinulong ka pa doon sa ako. Hindi naman po ako nakulong, nakasumuko po ako. Pero sabi niya, sa susunod mo nang gagawin yan. Since documented dito para kay EO, sabihin mo sa kanya na pagdating mo pa lang sa entrance, nag-practice ka na. Nagpa-practice na ako. Tapos akala ko, kasi nagpadero tayo, malinis si Akla. Diyos ko, paglingon ko gano'n, nandun si KS. Ilang kayo, sino mga kasama? Ayun po, pag gano'n, pagkatay po. Oh, nag-travel ka pala ng 2018 na, ba't 2019 ka na nakabalik? Let's go. Hindi ka na magti-TNT. Hindi. Hindi ka na magti-TNT. Sana sinabi mo kasi mag-aakyat ka. Hindi, gusto ko lang sabihin mo. Gusto ko lang po talaga. Ito nga po. Uy, pero naiiyak na talaga kasi dito pa lang kay ma'am. Grabe talaga. Hindi, alam naman nila ng flight ko ganon. Oh, kaya wag na kayo magti-TNT. Okay. Pagka nag-TNT po kayo, tapos gusto nyo lumabas ng bansa, make sure na Makakapag-notes na. Okay? Hello, Vietnam! BGN, video. Yun, mic ko. Video nga daw. Welcome to Vietnam. Hello, Vietnam. Yeah. Dito na kami sa Tan Son Nhat Airport. We arrive at... Anong oras na ba? Lobat na pala ako. Medyo mahaba lang ang pila sa immigration. This is where we have to come in para sa immigration. Sabi nila mahaba daw dito sa immigration. So ito nga, mahaba ang pila. Asan sila, Mix? Ikaw, nasan sila? Nandiyan na daw ka. Ay, kala ko nauna sila. Yan nga yung perks kaya kami kasama eh. Diba? Yeah. Diba? Diba? Kapag ka nasi-CR ka, tapos may kasama ka, edi mauna na. Totoo, mahaba ang pila. Yung nga eh, mahaba pila ma'am. Yan. Pumila kami ng 5:30. Anong oras kaya tayo matatapos? Ang immigration nila, ang immigration officer nila ay isa, dalawa, tatlo lang yata. Okay, time check tayo. Anong oras na? 5:47. 17 minutes na tayo dito. Kakapila. Meron silang auto gate. But only Vietnamese citizens can use or can access ng auto gate nila. Lapit na tayo.
Ako na next. Thank you. We're done. Wala nang usap-usap. Ito ang airport nila. Parang Philippines lang din. So, nothing special naman siguro. Tama! Trying our first, food in Vietnam. First naman. Ay, nag-ban me na para si Migay. Say ciao! Tikman nga natin kung masarap. Husgahan. Chopstick and spoon. Yan mo na bang kung anong init? Nakakaumagin na. Hintay ba na? Ano na yung hintay? Sarap. Sarap ng noodles, no? Hintay may pork yan. Saan yung level? Hintay ko kasi malagay ko sa kamera. Hindi niya may batis eh. Kinakain ba yan? Ang dahon? O pampaano lang? Grabe, busog na nga ako. 25 lang to. Come on! Come on! Come on! Oh, cheers! Sino pala yun? Ikaw may... Ice? Kaya yung ice. Walang- Naka-video ba? Naka-video lang yun lang. Kaso wala yung sa inyo yung biyahe. Ito na. Yes! Walang lahat. Kasi ako nasa klasa. Talagang iced tea. Talagang tea, no? Ice na tea. Tikman nga natin. Wala silang sugar. Oo, walang sugar. In-expect mo may, sugar. Oh, yan ang pinagkaiba ng Pinoy sa Vietnam. Sa Vietnamese. O yung gusto lang magkabaka. Oo. No sugar. Grabe ang iced tea nila. Legit. Legit na ice tea. Sa Philippines, ano yan eh? Ice, tea, and sugar. Ice with plenty of sugar.
Hindi, milyon. Oh, may Shopee food sila dito, oh. Okay, ah. Nakita niya, ayun ang Shopee food. Ah, Nandito tayo ngayon sa War Remnants Museum. This is one of the most visited historical museums dito sa Ho Chi Minh City. Dito pa lang sa courtyard ay makikita na natin ang mga naglalakihang war machinery. Take note these are real American tanks, helicopters, fighter planes, and artillery that were actually used during the Vietnam War. Tingnan nyo, grabe. Ang lalaki. Kaya kahit natalo ang US o South Vietnam ay matindi naman ang naging damage ng US sa Vietnam at napakarami din ang casualties at namatay ng mga North Viet soldiers. Tingnan mo naman kasi grabe yung mga helicopters nila or fighter jets nila na ginamit. Unlike the North Vietnam, wala silang halos na mga ganyan. Tingnan nyo naman to. These are the actual bombs that were used during the Vietnam War. Ang lalaki rin, no? Kaya grabing damage din ang dinulot nito Sa loob naman ng museum ay makikita natin ang history ng Vietnam War. May mga posters, photographs, and statements dito na nagpapakita at naglalahad kung ano ang nangyari noong panahon ng digmaan. Dito din natin makikita kung gaano naging karahas ang digmaan lalo na sa mga Vietnamese citizens. Makikita rin natin kung paano sila pinahirapan ng American soldiers. Kahit ang mga kabataan ay hindi ligtas noong panahon ng digmaan. In fact, they are mostly affected by the war. Nandito rin sa loob ng museum ang mga larawan at ebidensya tungkol sa mga pinsala ng digmaan, lalo ng epekto ng Agent Orange. Ito ay isang toxic chemical na ginamit ng American soldiers, kaya makikita dito ang naging epekto nito sa mga Vietnamese citizens. Marami sa kanila ang nagkaroon ng deformities at iba't ibang uri ng kapansanan. One of the highlights din dito sa War Remnants Museum is the global movement against the Vietnam War, or a global movement to end the Vietnam War. Here you will see posters, photographs, and memorabilia from countries around the world where people protested and demanded peace. Yan, it is a reminder to us that even during one of history's darkest times, the world can be united to call for an end to violence. Sa likod ko ay ang Reunification Palace or Independence Palace. This is another historical site here in Vietnam. Historical siya dahil noong pumasok ang tangke ng Vietnam dito sa gate na ito, it symbolizes the end of Vietnam War, or the end of war between the North and South Vietnam. Yan. Kaya kung pupunta kayo dito sa Vietnam, this is also one of the must visit dahil to appreciate the Vietnam. Meron din tayong iba't ibang makikita sa Vietnam.
or dito sa Independence Palace. Titingnan natin kung ano-ano yun. Ganda oh. Bakit di ko turn yung camera? Ayan, dyan yung gate kung saan pumasok ang Vietnamese tanks or North Vietnamese tanks noong April 30, 1975, which signals the end or the official end of the war, or tinawag din nila yung fall of Saigon. The two tanks were actually here, but these are replica tanks. Now let's go inside the Reunification Palace. According to history, this Reunification Palace has 100 rooms, each with its own function. Merong mga meeting halls, dining rooms dito, entertainment areas, at maging private quarters ng mga naging presidente or mga Vietnamese presidents. So as I mentioned, noong April 30, 1975, nung pumasok ang North Vietnamese tank, that signals the end of the war. So, yun lang naman, kaya naging mas lalong historical itong Reunification Palace because of that event. It is also called Reunification Palace because dito nga nag-reunite ulit ang North and South Vietnam. This is also one of the recommended site na pwede nyong dalawin. Makakapunta kayo dito sa Vietnam or sa Ho Chi Minh City. Basta wag lang tayo masaktan ng tiyan. Huwag ragis. Nagkuha nga. Parang chicken lang yan. Ready kami. Ready kami for the vlog. Oh, ito na. Oh, mix. Oh, Tagang Manila. Damayan na natin. Pero anong uod ba to? Malinis yan yung kinakain talaga. Inalagaan to. Masarap yung sausawan nila. Ay, yung powder. Anong powder yun? What powder is this? The powder. What powder? Hindi na. Kaya tikman mo na, lasang chicken lang. Hirap sila mag-English. Pero may amoy din siya. Yak. Nakain na natin. Ay, dahil sa tenga mo. Ay, tikman mo na, masarap. Lasang ano lang, mani. Di ba? Sabi niyo masarap yan. Sarap naman. Tapos may angangang pa, yung powder nila. Maisa, try mo. Sarap, Mike. Ah. Try ko, si Maisa. Ay, laki ko na. Hinalabos. Parang may gumagalaw pa. Para iiyak Maisa. Kaysa mamayang gabi, kiss ka niya. Ay, oo. Video ko si Maisa. Maisa, bakit?
Ito palaban. Laban talaga. Hindi siya matusok. Huwag mo na tusukin, ma'am. Tusok Kamayin mo na lang. Uli. Ba't yung Buhay pa ba siya? may anghang? Hindi, yung powder yun. Yun yung nagpapasarap sa kanya. Okay, yes! Go, Kes! Go, Kes! Go! Asan daw yung problem? Ito. Ganyan siya. Nilalagyan din mo. Nandito naman tayo ngayon sa cafe apartment. Dito pa rin yan sa Ho Chi Minh City. Alam nyo ba that it was originally built noong 1960s at ito ay isang residential building ng mga military officers at ng kanilang pamilya. But after the war, nagbago ang gamit ng building. According to history, naging office space pa ito, storage at eventually naiwan na or na-abandon na ang building na ito. But in the past years, binuhay ulit siya ng mga locals at entrepreneurs. Kaya ngayon bawat unit is converted na into cafes, boutiques at creative studios. Kaya mapapansin nyo rin yung hagdan nila or yung the building itself is sobrang luma na rin. Yan, may iba't ibang mga coffee shops dito, but not just coffee shops, meron din mga iba't ibang uri ng shops or stores dito sa cafe apartment building. Kaya kung pupunta kayo dito, I guess this is one of the most visited spots dito sa Ho Chi Minh City. And that wraps up our day 1 here at Ho Chi Minh, Vietnam. From waiting at Naiya all the way here to Ho Chi Minh City. Check-in agad sa hotel and lakad agad kahit pagod sa flight. Making sure na walang oras na masasayang. Hindi naman kami nabigo. All our lakads are worth it. And syempre, our first legit days of pho, banh mi at Vietnamese coffee ay talaga namang masasarap. Kaya, make sure to share, like, and follow our page for more travel vlogs gaya nito. Thank you for watching!